Alright, bro. Ito. So, nag-attend ka recently dun sa event ng Pasig River event. Launch Oh, Pasig Bigyang Buhay Muli. PBBM. Okay. So project ito ni First Lady Lisa Marcos, pinahawak sa interagency ng under kay Secretary Acusar ng Housing. Ang idea is gagawa ng esplanade mula Manila Bay hanggang Laguna Lake. So Manila, Makati, Taguig hanggang sa Laguna Lake, mahabang esplanade parang sa Iloilo na pwedeng tapos ihahalo yung commercial per segment. Ito Ayala handle nyo to, SM handle nyo to. So nung launching, doon ko lang sila nakita sabay-sabay magkakasama, sila Ayala, sila Gokong Wei, sila C, Mega World, lahat ng mga Villar nandun, yung mag-asawa. pati mga Villar, mga that's lahat ng mga lahat ng mga billionaires. Oh, nandun lahat. And mga senators, mga mayors nandun. Hindi nga nagpansinan sila tinitingnan ko kunyari si Mayor Abby tsaka si Senator Nancy. Nandoon pareho pero hindi nagpapansinan. Ganun. So, and everyone Eh, was there nung nung event. And in fairness, ang ganda nung pagkakagawa naman nung sa yung ginawa ni Yorme sa Jones Bridge, parang inextend all the way doon sa likod ng Manila Post Office. So maganda siya, magandang project siya. And pagka-post ko sa online, nagulat din ako kasi ang ganda ng reaction ng mga tao. Parang ang daming negative kay BBM, walang ginagawa, walang over the past year. He should do more projects parang ganun. Yun yung naging conclusion ko na he should get parang yung kanyang ginagawa ng kanyang nanay ni Imelda. 'Di ba? Doon naman whether you like her or you hate her, yung mga nagawa niyang hindi maganda, pero yung mga projects niya na malalaki, na mga infrastructure and mga 'di ba? We still get to use it up to this day. So, yun yung parang importanteng lesson kay PBBM doon sa Pasig. Kasi talagang ang laki ng positive reaction ng mga tao. For the last year, parang sinasabi, parang wala namang ginagawa si BBM, parang wala namang hindi na-appreciate ng ordinaryong tao yung mga yung mga nangyayari sa admin ni PBBM. So, dun sa Pasig, ang daming positive reaction na nakuha. very very good point. I think kasi ang naging focus ni BBM dun sa first and second year is more yung sa international, yung projection, Yeah, foreign policy. branding. Exactly. So I'm sure yung performative, kumbaga, yung sinasabi mo, meldific, ginagawa niya doon. Pero tama, I think wag niya dapat, he shouldn't, hindi niya pwede tulugan yung domestic front kasi Yeah, people come need to see after. something. Exactly. You come after someone like Digong na parati may ipakita. Pwede Oh, natin i-question kung talagang may basihan yan but he oh, was always performing or performative dun sa oh. kanyang yung I don't know, yung favorite mo Mga yung build. Dolomite Beach, yung favorite Dolomite mo, Beach. yung mga ganon, medyo Oh, yung kaiwanan pero Boracay. may nangyari. Oh, So what you're saying yung is also Boracay Rehab, di ba? so action being on the ground. Yun nga, so I think that I agree. Sa panahon ngayon, doon din medyo umakyat sila Vico at saka Isko dati, 'di ba? Ito yung mga active Yes, or type. active. I think even Joy Belmonte is doing quite fine on that front, always launching some new initiative events, 'di ba? Si Binay, actually siguro Binay was one of the first who did it, no? Na very active parati, may eskwela, may pamigay na cake. Yung ganyan populismo. I mean, it's populism essentially. So I think you're right in a sense that more technocratic performative si BBM na economics, Maharlika Fund, Dynamics. Hindi national, and ma-appreciate ng ordinaryong tao eh. tama ka. So kailangan natin sa domestic medyo Dolomite Beach kind of of course, Oo. Itong sa disagree ako Pasig sa Dolomite, Esplanade, but I understand the oh, politics you're talking about. Yeah. this one we can really use talaga, itong sa Pasig. Kasi tatanggalin lahat ng mga nakatira sa Pasig. Tapos eventually pwede kang mag-bike from Manila to Makati. Pwede mong i-bike, doon ka dadaan. So sa health, sa nature, tapos yung sa commercial din syempre ipapahandle sa mga bilyonaryo para ma-sustain yung mga esplanade at yung mga parks. So maganda
Yung sa Iloilo yun nga nakita nila siguro yung sa how great yung naging resulta sa Iloilo yung Esplanade. How it transformed the whole city. Hopefully ganyan yung maging epekto dito sa Metro Manila nitong Esplanade na ito. Tawag nila Pares. Pasig River Esplanade, Pares daw. So, puro Pero mga ito yun acronyms nga. kayo. Yeah, so he seems to be working already on that front. Yun nga, I don't think kulang siya sa mga tao na pwede gumawa ng mga ganitong stuff. I think it's just the president was just so focused dun sa international, technocratic, blah, blah, blah. Hindi naman blah, blah, blah. May silbi naman yung iba. Medyo nakalimutan ng mga Importante yun. Definitely very important yun. Tsaka I think sa communication part, doon talaga nagkulang. Nandun din si Direk Paul Soriano. Naalala ko na naman yung creative Okay, communication. ito ang pag-usapan Oh. natin. Sinong in, sinong out? Ano yung... Yun. Sino mga nandun na notable, who's and who. And then, sino yung mga wala? Which I think says a lot also. Right? Mas madaling yan yung mga wala Si Senator Amy wala. Yun. But most of the senators were there. Si Senator si Congresswoman Gloria wala. Si VP Sara wala. So kompleto yung mga dapat wala. Kompleto. Si Martin Romualdez. Absent. Absent yung tatlong Maria. Si Speaker Romualdez wala rin. So hindi ko alam kung nasa abroad ba o parang merong lakad yata. May event nga. Nga, in fairness. May event. Pero wala din si Speaker Romualdez. Sino pang wala doon? Si Senator Win Gatchalian, walang date. So para sa mga Marites. May interviewin ko yan. Tahimik lang kayo dyan. Sorry. Ayan tayo. Baka madali tayo. Love you, sir. Nandun si Senator Win Gatchalian. Si Senator Subiri, si Senate President Subiri nandun. New year, new love. Dapat ganun yung drama ng ibang tao dyan. Okay, anyway. Ayun. Si baka mag-date ka pa sa Pasig River, di ba? Parang Mala Rizal, opening scenes ng El Fili, mga ganyan, di ba? Nag-vote pa kami ang ganda. Nag-vote pa kami doon. Sa gabi, ang ganda ng mga ilaw. Masama ka na talaga. Malacanang vlogger. Admin nga ako, ayaw mo lang maniwala talaga. Malacanang vlogger. Kasama ko sa tinatawag nilang ensaymada. Iyon. Tsaka contrary doon sa wala ngang bayad napakamot. Walang bayad sa mga vloggers talaga. As in all honesty. Narinig ko yung mga dati, ewan ko, ang ganda ng, ewan ko, ba't ngayon? Kung kailan ako nagpo-pro admin, wala, joke lang. Pero wala naman talagang paano sa mga vloggers. May nagreklamo daw na libre daw ang serbisyo sa bayan. Pero how was the reception? Kaya tinatawag na ensaymada kasi tinitipid daw yung mga vloggers. Anong gusto nila? Busugin nila mula sa pera ng bayan. Diba? Ano ba dati? Ano ba dati na binibigay? Lechon? Lechon ba yung Lechon ko. Nung Christmas party nung December sa Malacanang may lechon. Kaya masarap naman. Pero sino pa? Mayor Lacuna nandun, of course. Yung nga, like I said, Mayor Binay. Wala si Mayor Lani. I was waiting na pumunta si Mayor Lani. Yung pa palang isang notable na nawala. Absent. Cayetanos weren't there. Interesting. Dalawang senador wala. Si Mayor Lani, kung saan may Pasig sa Taguig wala si Mayor Lani. So I was may Pasig sa Taguig. Exactly. And it's a major. Baka kasi mag-awat sila ni Pinay, hindi kaya. Baka nandun nga pareho. Si Senator Nancy nandun din nga, hindi nagpapansinan, napansin ko Si Senator Jinggoy was there. Oh, wow. Tapos medyo malapit din siya kay Mayor Francis. Parang hindi din nagpapansinan. Hindi ko napansin na nagbatian sila. Mayor Francis was there. Mayor Vico wala. Si Mayor Vico wala doon. Hindi nakapunta. Pero yung mga MMDA, yung mga cabinet secretaries, si former Senator Ralph Recto, si Secretary Ralph Recto was there. Former Deputy Speaker of the House, Former Deputy Speaker, nandoon siya. Tapos, parang parang yun nga, tapos yung mga bilyonaryo nandoon, na parang it's the 70s all over again di ba? Parang the glamorous days of the Marcoses are back, ganun. Parang ganun yung sa akin, ganun yung feel sa akin. Tapos social, mga banda, ganun. Tapos may wine, may ang social ng mga pagkain.
Ayun In pala, fairness, hindi in pala fairness. Ensaymada, nag-French wine pala kayo, Oo. Provence wine kayo pala diyan. Ayan pala tayo. Sosyal lang ngayon, hindi na uso yung mga lechon-lechon ngayon, yung mga konting sip ng mga sosyales, mga pika-pika, gano'n na ngayon. BBM level na 'to eh, international. UK version, edition. Kamusta yung mga viewership? So may mga na-post ka, pwede mo i-forward din sa akin, bro. Um, Sige. where can people check yung ano mo, yung mga videos mo about Sa Models of Manila sa TikTok, doon na lang. sa At TikTok, Models of Manila sa TikTok. FM, Nandun yung mga nangyari doon sa ano sa Pasig Esplanade. Hindi ako right? natutuwa ako personally. Not Oo because naman. of kasi 'di ba yung nagsimula akong vlogger doon sa Jones Bridge eh. Yun yung isa sa mga unang project ni Isko. Yung design ng Jones Bridge, ganun din yung ginawa sa ano. Kasi it was by the same guy eh. Si Acuzar din yun eh. Si Acuzar yung tumulong kay Yorme doon sa Jones Bridge for the lamps. So yung sa Las Casas, Yung kaya sobrang mukhang ganda Las dun sa, Casas. mahal naman entrance yata nun, hindi ba parang Oo, 500? mahal ng entrance sa Las Oo, eh, Casas. social yun, no? Oo. Oo. So pag nandun ka, parang nasa Las Casas ka din. So same design kasi parehong tao yung gumawa. So in fairness, maganda kung talagang matuloy nila 'yan. Tapos yung mga walkway dadaan sa ilalim ng tulay para hindi mo na kailangan tumawid ng kalsada doon na lang. So tuloy-tuloy 'yan hanggang sa Pandacan, sa Santa Ana, Makati. So maganda yan kung matapos. Sana maano nila, sana matuloy-tuloy nila. And they will get the people, i-relocate yung mga nandun nakatira, lilipat sa mga ano, sa mga housing. Hopefully properly, since andun naman yung mga, I'm Yeah. sorry, billionaires na developers na Mm. marami naman sigurong pwede accommodate sa kasi you wanna do it properly. Remember yung criticism kay Imelda noon na pinatakpan na lang niya yung mga squatter nung dumaan yung foreign leaders, yung Yeah. mga ganyan type. Ayoko yung mga cosmetic ganun. Sana ayusin natin. Now, obviously, I always say, ang problema natin sa Manila is wala tayong governor yung time na yun. So you can talk about Imelda because back in the day, she was the governor of Manila. So you could coordinate it. Eh, hindi man pwede yung Pasig ayusin lang ng isang syudad, yung kabilang syudad dudumin niya, di Kabila wala rin, hindi di eh. ba? So it's an integrated process. You need to have a governor talaga of Manila to deal with it. But hopefully this one will work. Ano bang, what, sa tingin mo, why would this effort work? Hindi naman yata ito first time na there's some effort at rehabilitation, di ba? But what makes you hopeful, bro, na this time it might work? Oo nga eh. Ang ginawa nila is interagency eh. Tapos ang ginawa nilang in charge, yung sa housing, si Secretary Acuzar. So siya yung nakikipag-coordinate sa mga LGUs. Tapos parang priority project din to ni First Lady, si Lisa. So siya yung nakatutok. Um, Parang wala pa naman nagagawa na ganito ka haba na ano eh. Ganito ka ambitious na project na buong stretch ng Pasig River. I think importante yung component ng ano eh, partnering with the private sector eh. Kasi kapag lagyan mo ng commercial na ano yan, may mga restaurants, may mga shops, may mga kumbaga may mag-aasikaso ng bawat portion. Kasi pag LGU lang, minsan napapabayaan eh. Minsan 'di ba doon na yung nababandal, minsan may mga natutulog na, may mga ano na. Pero kung haluan mo ng commercial na component na marunong mag-maintain yung mga ayala, say 'di ba, say what we want about do sa mga bilyonaryo, pag may property sila na ino-operate, they know how to maintain yung property. Tsaka yung real estate kasi matap yung Oh, value kasi ng may real estate. incentive sila, di ba? You like yung May Rockwell incentive area. sila eh. So pag nilinis mo yan, tataas din yung value at pwede sila gumawa ng Yes, restaurants doon. So actually, may interest yung mga bilyonaryo na may ayusin. interest eh. Oh, exactly. Kailangan una malinis muna yung buong stretch eh. Na wala nang nakatira, wala nang factory na pwedeng magtapon ng waste. So yun muna eh. Kasi bago totally malinis yung lahat eh. Tapos pag may commercial na opportunities doon, 'di ba? Parang yung diyan sa Jones Bridge ang gusto nila parang sa Singapore na Clark Way eh na area. So parang ganun eh. So yung mga buildings eventually papagandahin din, papaano din. So sumusunod yung buong area, nagiging vibrant yung area, nabubuhay yung commerce. Tapos yung tourism dumarating. So yun yung very ambitious yung project. Tapos dahil lang may hawak housing, so may portions din doon for housing na like yung sa Parola, lalagyan din nila ng housing na malalaking mga buildings para lahat ng madi-displace doon ilalagay.
ambitious siya. Sana magawa nila in the next sa 5 years na administration ni BBM. Kasi it will make a major difference. Just like it did sa Iloilo. 'Di ba? Parati nating sinasabi yan yung Esplanade sa Iloilo. It really transformed yung city eh. Yung pagtingin mo sa city na naaapektuhan yung buong syudad eh. I think may ganyang potential itong Esplanade sa if they could do it sa whole of Pasig. Thank you very much for that. I think that sets the tone for our next more intense episodes. Pag-usapan natin. Ayan na. 51 billion daw. Ayan, 51 billion daw. Yung, Gusto po. medyo malaki-laki na. As we speak, kasabay po natin ang Coldplay concert at saka si Christian Esguerra. Marami tayong mga competition ngayon. Maganda yan. Tuloy-tuloy lang natin yan. Tapatan yan. And of course, pag-usapan din natin ang ICC. Some big announcement also coming from Department of Justice. Maraming salamat, bro. Fantastic discussion. Thank you very much. Actually, natutuwa. Alam mo na may soft spot ako na pa-ilustrado, di ba? So I love those things. Diba? Pang nobela yan. Kung magsusulat tayo ng nobela. Bagay na bagay ka doon eh. Kasi puro mga puro mga mga high people of society eh. Mga alta syudad. Alta sociedad. Yun yung term ni Sir Rafi nung pumunta siya. Alta, tayo? So, hindi, sir, pwede tayo mag-ano dyan. Bardagulan. Rafi. Okay, bro. Thank you so much for that. God bless. Okay. And talk to you soon about the next episode naman.